Pakababa sa Tagalog. Laging tayong magpakababa. Sa Andalin mga kawikaan 11:2 kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karununang. 2. Kapag dumarating ang pagmamataas ay dumarating din ang kahihiyan, ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karununang. 2. Ang taong mayabang ay madaling mapahiya, ngunit may karununang ang taong mapagpakumbaba. Ang Diyos ay nagbibigay ng karununang sa mga taong nagpapakababa. Magpapakababa tayo upang bigyan tayo ng Diyos ng karununang. Lagi tayong magpapakumbaba sa lahat ng oras. Mas piliin nating magpakumbaba. Santiago 4:10. Magpakumbaba kayo sa harapan at sa paningin ng Panginoon, at kanyang itataas kayo. Laging magpakababa sa harapan ng Panginoon, at huwag tayong magmataas. Mateo 23:12. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. 12. Ang sinumang nagmamataas ay ibababa, at ang sinumang nagpapakababa ay itataas. 12. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Ang lahat ng nagmamayabang sa kanyang sarili ay ibababa ng Panginoon. Ibabagsak ng Panginoon ang lahat ng nagmamayabang, at itataas naman ng Panginoon ang mga nagpapakababa. Job 22:29. 29. Ang mga palaloy ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagpakumbabang loob. 29. Sapagkat ibinababa ng Diyos ang mapagmataas, ngunit ang mapagpakumbaba ay kanyang inililigtas. Mga awit 147:6. Taong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak. Itataas ng Panginoon ang mga taong nagpapakababa. Ibabagsak naman ng Diyos ang lahat ng nagmamataas. Itinataas ng Diyos ang lahat ng nagpapakababa. Binibigyan ng Diyos ng karangalan, ng pagpapala, ng mabuting pangalan ang mga taong nagpapakababa sa kanyang sarili. Mas piliin nating magpakababa kaysa magmataas tayo sa ating sarili, dahil mas gusto ng Diyos na tayo ay magpakababa. Mas pinapaburan ng Diyos ang mga nagpapakababa sa kanyang sarili. Mas binibigyan ng Diyos ng pabor at ng mga pagpapala ang mga taong laging nagpapakababa. Pinaparangalan tayo ng Diyos kapag nagpapakababa tayo. Mas binibigyan ng Diyos ng kagalingan yung mga taong nagpapakababa. Mas lalo silang makakatanggap ng paghipong nagpapagaling ng Diyos. Mas lalong kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga taong nagpapakababa. Mas lalong makakaranas at makakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos yung mga taong nagpapakababa sa kanyang sarili. Mas piliin nating magpakababa kaysa magmataas, dahil magkaiba ang ginagawa ng Diyos sa mga taong nagpapakababa at sa mga taong nagmamataas. Ang nagmamataas ay ibabagsak ng Diyos, at itinataas naman ng Diyos ang mga taong may pusong mapagpakumbaba. Proverbs 3:34. Ang mga mayayabang ay kinasusuklaman ni Jesus, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. 34. Hinahamak ng Diyos ang mga nanghahamak ng kapwa, ngunit binibiyayaan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba. Kalooban ng Diyos na tayo ay magpakababa. Gusto ng Diyos na tayo ay magpakababa. Natutuwa ang Diyos sa mga taong nagpapakababa. Nagagalit ang Panginoon sa mga mayayabang. Galit na galit ang Diyos sa mga nagmamataas. Ayaw pala ng Panginoon na nagmamataas tayo. Gustong-gusto ng Panginoon ang mga taong nagpapakababa, ang mga taong may mababang kalooban. Nasisiyahan ang Panginoon sa mga taong nagpapakababa. Masaya ang Panginoon sa tuwing nagpapakababa tayo. Mga Kawikaan 16:5. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang, at sila ay tiyak na paparusahan. Ang ibig sabihin, parurusahan ng Diyos ang mga taong nagmamayabang. Parurusahan ni Jesus ang nagmamataas sa kanyang sarili. Galit na galit ang Diyos sa mga taong nagmamataas, sa mga mayayabang na tao. Siguradong paparusahan ng Panginoon ang mga mayayabang na tao, ang mga taong nagmamataas sa kanyang sarili, dahil kinamumuhian ng Diyos at ayaw talaga ng Panginoon ang mga nagmamayabang, ang mga nagmamataas. Ayaw talaga ng Diyos na magmataas tayo sa ating sarili. Kawikaan 16:18. Ang kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan, at ang nagmamataas ay ibabagsak. 1:380. Si Jesus ay kailangang tumaas,
ngunit ako ay kailangang bumaba. Ibaba natin ang ating sarili. Magpakababa tayo sa harapan ng Diyos. Tapos, itaas natin ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan nating maitaas ang Diyos at ibaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Si Jesus ang kailangang madakila sa ating buhay. Dapat kong itaas ang Panginoon. Dapat kong dakilain ang Panginoon. Dapat kong maparangalan ang Panginoon. Kaluwalhatian ng Panginoon ang dapat makita sa buhay ko, at ako ay kailangang bumaba. 1812 ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Ang ibig sabihin, mapapahamak pala tayo kapag nagmamataas tayo sa ating sarili. Ipinapahamak lang pala natin ang ating sarili sa tuwing nagmamataas tayo. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, pero ang nagpapakaba ang nagbibigay sa kanya ng karangalan, dangal at labis na paggalang ang matatanggap ng mga taong nagpapakababa. Pinagpapapala ng Panginoon ang mga taong nagpapakababa. Itinataas ng Diyos ang mga taong nag-opakababa. Lagi dapat tayong magpakababa upang makatanggap tayo ng karalangan, upang bigyan tayo ng Diyos ng biyaya, upang pagpalain tayo ng Diyos. Lagi tayong magpakababa upang itaas tayo ng Diyos at makatanggap tayo ng malaking tulong mula sa Diyos. Itataas ng Diyos ang ating buhay kapag nag-opakababa tayo sa ating sarili. Kawikaan 2:4, ang paggalang sa Panginoon at pag-opakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Ang gantimpala sa pag-opakababa at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Kayamanan, karangalan at buhay. Bibigyan tayo ng Diyos ng kayamanan. Bibigyan tayo ng Diyos ng karangalan. Bibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay sa tuwing nag-opakababa tayo. Lagi tayong magpakababa at huwag tayong magmataas sa ating sarili, dahil buhay, karangalan at kayamanan ang matatanggap natin sa Panginoon sa tuwing nag-opakababa tayo. Magkakaroon tayo ng mahabang buhay, magkakaroon tayo ng karangalan at kayamanan sa tuwing nag-opakababa tayo. Lagi tayong magpakababa. Ibaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Inagtaf sa titlong, di sinadapat huunan, Proverbs 29, gudalin natin. Ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang pag-opakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pag-opala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinag-opala ng Panginoon ang mga mapagpakumbaba. Pinag-opala ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba, mas binibigyan ng Diyos ng pag-opala ang mga taong nag-opakababa sa kanyang sarili. Mas makakatanggap tayo ng pag-opala kung tayo ay magpakababa. Mas pipiliin kong magpakababa kaysa magmataas upang makatanggap tayo ng pag-opala galing sa Diyos. Kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. 1 Pedro 5:2-5:5. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang ibig sabihin, ibabagsak ng Panginoon ang mga mapagmataas, ang mga taong nagmamataas sa kanyang sarili. Ibabagsak ng Panginoon ang mga taong nagmamarunong. Ibabagsak ng Diyos ang mga taong nanlalait ng kapwa. Nilalabanan ng Panginoon ang mga taong mayayabang. Nilalabanan ng Panginoon ang mga taong akala mo napakatalino na nila. Yung akala mo sobrang talino na nila. Ibabagsak ng Panginoon ang mga taong akala mo perpekto sila. Yung akala mo hindi na sila nagkakamali. Ibabagsak ng Panginoon ang mga taong hindi nila pinapansin yung sarili nilang pagkakamali. Ibabagsak ng Panginoon ang mga taong lagi na lang nakikita ang pagkakamali ng iba, pero hindi naman nila nakikita yung sarili nilang pagkakamali. Ayaw nilang makita yung sarili nilang pagkakamali. Nilalabanan ng Panginoon ang mga taong akala mo sila na yung pinakamatalinong tao. Ibabagsak ng Panginoon yung mga taong sobrang taas na ang tingin nila sa kanilang sarili. Sinasalungat ng Panginoon ang lahat ng mga taong nagmamataas, pero ang mga taong laging nag-upakababa,
laging nag-upakababa sa harapan ng Panginoon ay binibigyan ng Panginoon ng pag-upala, binibigyan ng biyaya ang mga nag-upakababa. Lagi tayong magpakababa sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, minu-minuto, sego-segundo, oras-oras. Dapat tayong magpakababa. Ayaw ng Panginoon na tayo ay magmataas sa ating sarili. Ayaw ng Panginoon na magmayabang tayo. Araw-araw tayong magpakababa sa ating sarili dahil gusto ng Diyos na gawin natin ito. Gusto ng Diyos na tayo ay laging nag-upakababa. Ang Kawikaan 29 point. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. 29. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. Ang ibig sabihin, dapat pala, magbagong buhay tayo upang tayo ay maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dapat pala, gustuhin nating magbagong buhay. Magbagong buhay na tayo. Kung ayaw mong magbago, mapupunta ka sa impyerno. Kung ayaw mong magbago, mapapahamak ka. Ang ibig sabihin, ang ayaw makinig ng pagdidisiplina ay mapapahamak. Kung ayaw mong makinig ng pagdidisiplina, mapapahamak ka. Kung ayaw mong makinig ng pagsasaway, mapapahamak ka. Sinasaway ka, ayaw mong makinig, mapapahamak ka. Sinasaway ka, ayaw mong makinig, mapapahamak ka. Kung ayaw mong makinig ng pagsasaway, mapapahamak ka. Salmo 36:12. Ang masasamang tao ay mapapahamak nga, sila'y babagsak at hindi na muling makakabangon. Mga awit 38. Ngunit wawasaking lubos ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. 38. Ngunit lilipulin ang lahat ng masama, at ang kinabukasan nila ay mawawala. 38. Ngunit ang mga sumusuway ay sama-samang pupuksain, ang susunod na lahi ng masama ay puputulin. Ang ibig sabihin, kapag masamang tao ka, mapapahamak ka. Kapag masamang tao ka, babagsak ka. Babagsak ang buhay mo at hindi ka na muling makakabangon. Ang ibig sabihin, ang mga masasamang tao, mapupunta sila sa impyerno. _ 1 Samuel 2:3-4. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. 4. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Ang ibig sabihin, walang sinumang pwedeng magmayabang sa Panginoon. Walang sinumang pwedeng magmataas sa Panginoon dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Nilalabanan ng Panginoon ang mga tao kapag sila ay nagmataas sa harapan ng Diyos. Kayang-kayang talunin ng Diyos ang mga taong nagmamataas, mga mayayabang na tao. Pinapalakas ng Diyos ang mga mahihina. Tinutulungan ng Panginoon ang mga mahihina. Si Jesus mismo ang hahatol sa lahat ng tao, mabuti man yan o masama. Tama man yan o mali, si Jesus mismo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao.